Okay, we're now back at gusto ko namang una batiin lahat ng mga senior citizens natin na nanonood, continue watching dahil marami kayong mapupulot na bagong kaalaman at yung mga nalilito ng mga senior citizens. Most especially yung mga anak, ha? Para kasi alam ko kayo yung techie, mapapanood nyo to sa YouTube, sa Facebook, at least i-share nyo yung knowledge sa inyong ina, ama, at mga lola para malaman nila kung ano yung dapat gawin. Okay? So, I will give the floor again to Ma'am Verna para at least, Verna ba o Berna? Beer na po. Ha? V as in Victory. As in Victory. Okay, Verna. Okay, sige. Ma'am, Thank you po, Kap. take it away by Aba. Joe Quirino. Ito pong i-discuss ko ngayon is assistant po siya. Mortuary assistant. Ito po yung mga senior ID ng mga senior na pumanaw na po. So may assistants po tayo. Ito po yung form niya. Nagbigay din po kami sa mga senior president po nito. So pipilapan po siya dito rin po. 3 pages po ito, Kap. Yes. Ito pong May pinipirmahan unang ako page. dyan eh. Yes po, Kap. Okay. Meron po kayong kailangan firmahan po rito. So ito po, information po ni senior na pumanaw. Sumunod naman po is yung sa taas po, information ulit ni senior na pumanaw. For claimant po itong nasa baba. Tapos yung huli po, information ulit po ni senior na pumanaw. Then, ang pirma po ni Kap ng mga kapitan po ng bawat barangay. Kailangan po may selyo po yan. Kaya Ayun siguraduhin yung pumanaw yung pinapipirmahan niyo sa yes. akin, baka hindi pala. Ha? Actually, Kap, meron po siyang requirements. Ito po ay ginagawa para hindi po magamit ang senior ID ng mga pumanaw na senior sa mali. Opo. So, sinosurrender po siya, Kap. So yes po, sinusurrender po sa sa inyo, amin. para hindi na magamit. Tapos, ang requirements po, yung original senior ID, isosurrender po yan. Death certificate, kailangan po nakarehistro. Then po, yung sa claimant po, immediate family po dapat. So, Okay, legal tayo. Ang immediate family, ano pinag-uusapan natin? ang immediate family po ay asawa at anak. Asawa at anak. Yes po. Okay. So asawa at anak. Kung pamilyado po si senior, ha? Kung single naman po at buhay pa yung magulang, kapatid po. Yun po yun. Tapos, Again. mm, Kung buhay pa yung magulang ng Yes. senior citizen na pumanaw, yes po. bakit kapatid? Eh di dapat yung magulang. Po, either po sa kanila. Kung patay na Okay. po yung magulang, pwede ho yung kapatid. Yes po. So, ang requirements po ni claimant, kapag po asawa, marriage contract po nila. Okay. Tapos kapag naman po yung sa anak, kung lalaki po, birth certificate. Kung may asawa naman po yung anak na babae, marriage contract po. Okay, wait. Okay. Common law wife, common law husband. These are not stated doesn't have any contract or marriage Depende po kung wala po siyang anak. Pero usually ho, pinapakuha po namin ng affidavit of guardianship. affidavit of guardianship. Kung siya po talaga yung nag-alaga kay senior. Okay. Kung siya po yung kasama ni senior. Kung siya yung jowa ni senior. Yes po. Okay. Sige. Tapos po, if ever po, kasi ano po yan bago i-surrender, 1 year lang po siya. May expiration. Kung namatay po si senior ngayong taon, dapat ngayong taon po, hanggang next year lang po. So, Kaya kailangan lakarin nyo na kaagad. kung meron naman po silang mga gagamitin pa yung ID po sa, kunyari po sa benepisyo sa SSS, ganyan, pwede naman po nilang kahit papaano, bago po mag-expire, wag niyo pong paabutin ng 1 taon. Kasi po, pinapasa rin po namin yun sa treasury po sa Blue Building. Sila po kasi ang nagbibigay ng assistance, which is 2K po. 2K? Yes po, 2K po siya. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon, mahalaga yung 2K. Oo, mahalaga na po yun. Kapag po kumpleto na po yung requirements, ito po pala, sorry, kung nawala po yung original senior ID, affidavit of loss po. Yung kaakibat po nung pag nawawala yung senior ID. So, kapag kumpleto na po,
yung requirements, napila-pan nyo na ho, ipapasa nyo po sa office po ng senior, then doon pa lang po tayo mag-uumpisa ng 30 to 40 working days po. Ang processing po niya. 30 to 40 days 40 po. working days. Opo. Yes, okay. Yun po yung processing ng May mortuary. tanong, ako na magtatanong, bakit Yes po. matagal? Ako na rin siguro, okay, kayo muna ang sumagot. Marami pa po kasi siyang pinagdadaanan. So, pinapasa po namin siya sa City Hall. Yes. Opo. Okay, ako po, maniwala po kayo sa akin o sa hindi. Naging City Hall employee din po ako, naging executive assistant po ako ng ating butihing Mayor Bena. Talaga kung may dapat pagdaanan. May proseso. Hindi basta-basta pumunta kayo doon, may makukuha na kayong 2,000. Hindi po, lalo na ngayon. Ang sigaw lagi ng mga taong bayan ay transparency and accountability. So we must always go to that process para hindi sila nalalagay sa alangan. Okay? Bibigyan po namin po sila ng kung sino po yung hahanapin, kung sino po yung kukontakin ng maliit po na papel. Yun. You will be guided po. Opo. Tapos po, yung sa claimant po, ang requirements naman po sa pagkuha po ng 2K is Xerox lang po ng ID ng claimant. Okay. So, kumuha na, magpa-Xerox na kayo ng mga ID. Okay? Pumanaw lang po yun, Kap. Para lang po sa pumanaw. Anyways, Kagawad Boy at Laila, meron kayong question pagdating sa mortuary? Tungkol sa mortuary kasi, Kap, Yes. napakarami pa rin dito sa atin na hindi nakakakuha ng mortuary. Okay. Unang-una kasi, yung meron diyan Kap na magkasama sila. Tapos, matagal na sila magkasama pero wala silang papel na sila ay common law nga. Yung tanong ko. Marami silang, dahil wala kasing walang binigay na impormasyon dito na kung wala itong mga nandito, ano ba yung susunod na pwede naming Kaya, kaya Kap, ang dami na ipinasa sa OSCA na mga namatay na hanggang ngayon, Hindi pa yung iba nandun pa nga sa listahan nila eh. Kaya hindi rin nila matanggal, Kap. Kasi hindi nagre-report. Hindi na ire-report. Hindi na ire-report. Kasi yung mga ito ay hindi makapagbigay ng mortuary dahil kakulangan ng mga papeles na kanilang... O kaalaman. yung Diba? pa isang kaalaman. Okay. Ma-inform kita na yung 1 year, di ba? Term na para maging valid yung dapat before matapos ng isang taon, makapagpasa na sila ng mga requirements. Ang problema, Kap, yung yung wala silang papel na kami ay may ugnayan eh. So, Walang yun yung hindrance. walang So, marriage contract, walang ibang yan. So, yan yung sinasabi ko na kaninang tanong ko. Paano pag common law? Okay. Alam natin, mga bahal kong kabarangay, na syempre, kung buhay yung asawa, hindi pa pwede yung... Ayoko magsalita eh. Okay. Hindi pa pwede. So, kung may others, dun sa asawa mapupunta yung ngayon. Pero kung walang asawa, hiwalay na. Pero may kasama rito. Siguro, ang pagkakahiwalay ay, konsyal, ikaw naging, mahilig ka sa legal eh. Alam ko nyo, meron ang paraan. Kukuha mo kayo ng affidavit po, na affidavit of guardianship. Yes. Pagkatapos po, sign mo. Even even mo ang kapitan could attest to it na kayo ay guardian nun, makukuha ninyo yung beneficiary. Pero tandaan nyo again, kung yung common law wife o common law husband ay kasama nyo tapos nagyutay, di ba? Ang mangyayari, ang rule of thumb dito, yung legal muna. So ang legal, pupunta ho sa anak. Kung wala ho yung asawa, yung anak po na may birth certificate, etc., mga requirements, doon ho pupunta. Hindi ho mauuna yung common law wife. Okay? Doon muna tayo sa legal na proseso. Go down before you go outside. Okay? So, yun po. Ano pang may katanungan pa? Kasi, Kape, halimbawa, magkasama kami. O ako na wala siguro. Wag naman sana. Wag. Nagkaroon tayo ng anak. Oo. Pangalan ko yun eh. Opo. Pangalan ko. Pero hindi tayo kasal. Paano yung anak ko, paano makakakuha? Pangalan nito yung sa... Pero, Sa ang tanong, Oscar. pinirmahan mo ba yung birth certificate ng anak mo?
Yun nga ang isang nagiging problema, Kap, yung wala karamihan dito sa atin, yung walang birth certificate talaga. Yun yung mga anak, hindi nakapangalan sa Oo. kanya. Miski lang yung mga senior, Kap, marami pa rin tayo dito na walang birth certificate. Kaya minsan, ang hinihingi na lang namin kung ano lang yung meron sila. Dahil sa sinabi mo, iimbitahin ulit natin ang civil registry para magkaroon ng project dito na magkaroon ng tawag doon, ng campaign para magkaroon ng late registration. Okay? Sige, mga mahal ko kabarangay, makakarating 'yun. Oo. Dahil doon sa sinabi ni Kagawad Boy. Kaya doon si Kagawad Boy, gusto kong katabi lagi ito eh. Dahil maraming naibibigay sa aking idea eh. Okay? So, meron ka pang tanong? Yun lang, Kap. Sana yun nga. Ate Laila, may tanong ka ba? Wala na? Okay. Lilipat na lang tayo sa ibang topic para at least hindi kayo magsawang manood kasi pag mahaba, baka mamaya hindi nyo napanoodin ng buo. So, ang susunod naman na topic ay tungkol, konsihal? Doon po sa mga nagpe-birthday ng 80 to 84, 85 to 89, tatalakay ko po yan. Malaman ninyo ano ho ang inyong benepisyo na makukuha nyo sa kabutihan po ng ating Mayora, Menchie Abalos. Yan. Maraming salamat at abangan nyo kami. Next segment. Tara na.